Maaga pa lamang ay gising na ang maliit na tahanan ng pamilya ni Louie sa isang maliit na eskinita. Gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ang kanilang bahay. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang tubig sa bubong at sa iba't ibang bahagi kaya naglalagay na lamang sila ng timba at palanggana para saluhin ang mga patak ng tubig. Ngunit sa kabila ng kahirapan, puno pa rin iyon ng pagmamahalan at pangarap. Si Louie, ang panganay sa 5 magkakapatid. Kahit nasa elementary pa lamang siya noon, maaga niyang natutunan ng responsibilidad sa buhay. Bago pumasok sa paaralan, ay tumutulong muna siya sa kanyang ina sa pag-iigib ng tubig at pagbabantay sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa kusina na halos kasing laki lang ng isang maliit na mesa, abalang naghahanda si Aling Mila ng kanilang agahan. Kung matatawag man iyong agahan. Isang tuyong isda at pati na rin lugaw na maraming sabaw upang magkasya sa buong pamilya. Mga anak, gumising na kayo. Malamig na ang pagkain natin. Malumanay na tawag ni Aling Mila. Unti-unting bumangon ang mga kapatid ni Louie. Si Mang Tony naman ay nagsusuot na ng kupas niyang polo habang hinihigpitan ng sinturon ng kanyang pantalon. "Alis na muna ako, Mila. Maaga akong papasada ngayon," sabi nito. Mag-ingat ka, mahal, ha? Sagot ni Aling Mila. Lumapit si Louie sa kanyang ama. "Tay, marami ka sanang pasahero ngayon." Ngumiti si Mang Tony at kinulo ang buhok niya. "Ikaw anak, mag-aaral ka lang ng mabuti ha." Tumango si Louie kahit alam niyang hindi ganoon kadali ang buhay nila. At hindi araw-araw maganda ang kita. Minsan kapag maulan, kakaunti lamang ang pasahero. May mga araw pang walang maiuwing pera ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay isang labandera. Araw-araw itong nagkukusot ng damit ng ibang tao hanggang mamula at maging magaspang ang kanyang mga kamay. Ngunit kahit ganoon ang kanilang buhay, hindi kailanman narinig ni Louie ang kanyang mga magulang na nagreklamo. Pagdating niya sa paaralan, masiglang pumasok ang kanilang guro sa silid-aralan. Class, meron akong announcement sa inyo. Biglang natahimik ang buong klase. Sa susunod na linggo ay magkakaroon tayo ng year-end party. Nagpalakpakan kaagad ang mga estudyante. Tuwang-tuwa sila sa kanilang narinig. Nagkatinginan ng magkakaibigan habang excited na nag-uusap. Ngumiti si Louie. Noon lamang siya naging ganon kasabik sa isang school activity. At dahil gusto nating maging masaya ang party natin, pagpapatuloy ng guro, magdadala ang bawat isa ng pagkain na pwede nating pagsalu-saluhan. Bring your own food para kapag pinagsama-sama natin, mas marami tayong makakain. Lalong naging masaya ang klase. Narinig ni Louie ang ilan niyang kaklase. Magdadala ako ng spaghetti. Ako naman fried chicken. Kami cake ang dadali namin. Habang nakikinig siya, unti-unti ring sumagi sa isip niya ang isang bagay. Ano kaya ang may dadala niya? Tahimik siyang napayuko. Pag-uwi niya ng hapon, dadatnan niyang nagkukusot pa rin ng mga damit si Aling Mila sa may labas ng kanilang bahay. Kita niya ang pawis sa noon nito at pati na rin ang mga kamay na namumula sa kakakuskus. Lumapit siya rito at tila nag-aatubiling magsalita. Inay? Lumingon si Aling Mila. Bakit anak? Nagkakamot ng ulo si Louie. Nay, may year-end party po kasi kami. Sa susunod na po na linggo yun. Ngumiti si Aling Mila. Ay talaga anak? Mabuti naman. Saglit na natahimik si Louie. Tapos sabi po ni teacher, kailangan daw pong magdala ng pagkain na pwedeng i-share sa klase. Biglang natigil sa pagkusot si Aling Mila. Hindi siya kaagad nagsalita. Tanging tunog lamang ng tumutulong tubig at mahinang ihip ng hangin ang naririnig ni Louie. At sa unang pagkakataon, nakita niyang tila may malalim na iniisip ang kanyang ina. Matapos sabihin ni Louie ang patungkol sa year-end party, ilang segundo ring hindi nagsalita si Aling Mila.
Nakatingin lamang ito sa tubig na unti-unting umaagos mula sa kanyang nilalabhang damit. Hindi napansin ni Louie ang bagyang lungkot na dumaan sa mukha ng kanyang ina. Ano pong nangyari, Nay? Okay lang po ba kayo? Inosenteng tanong ni Louie. Mabilis nang umiti si Aling Mila. Ay, wala naman anak. Nag-iisip lang si nanay. Tumango si Louie at naupo sa tabi ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ngunit habang naglalaro ang mga ito, tahimik namang bumubuntong hininga si Aling Mila. Alam niyang ayaw niyang maramdaman ng anak na naiiba ito sa mga kaklase. Gusto rin niyang maranasan ni Louie ang saya ng pagiging bata. Ngunit ang problema, kulang na kulang ang perang meron sila. Kinagabihan, dumating si Mang Tony galing sa pamamasada. Agad niyang inilapag sa mesa ang ilang bariyang kinita niya. Pasensya na Mila, mahina ang pasada ngayon eh. Sabi nito. Tahimik namang binilang ni Aling Mila ang pera. Ilang barya. Isang maliit na lukot na perang papel. Sapat lamang iyon para sa bigas at ilang pang ulam kinabukasan. Tay, masayang tawag ni Louie. May year-end party po kami. Ngumiti si Mang Tony. Ayos yan anak. Kailangan daw pong magdala ng pagkain para i-share sa klase. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Tony habang napatingin siya kay Aling Mila. Nagkaintindihan sila ng walang salita. Pagkatapos maghapunan at matulog ang mga bata, naupo ang mag-asawa sa maliit nilang mesa. Mila, may maihanda kaya tayo? Mahinang tanong ni Mang Tony. Napayuko si Aling Mila. Gusto ko sana kahit simpleng pansit man lang. Sige, titignan ko bukas kung magiging maayos ang pasada. Ngunit pareho nilang alam na hindi sigurado yon. Kinabukasan ay mas maagang umalis si Mang Tony. Samantalang si Aling Mila naman ay tumanggap pa ng dagdag na labada sa kapitbahay para kahit papaano ay may madagdag sa kanilang kita. Lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang gabi bago ang year-end party. Tahimik na nakaupo si Aling Mila habang binubuksan ang maliit nilang lalagyan ng pagkain. Isa-isa niyang tinignan kung ano pa ang meron sila. May kaunting bigas, kaunting asin, at saka nakita niya ang isang pakete ng instant noodles na binili nila noong nakaraan. Saglit siyang natigilan. Hinawakan niya iyon at napabuntong hininga. Hindi yon ang gusto niyang maipadala sa kanyang anak. Ngunit wala nang iba. Kinabukasan, maingat niyang niluto ang instant noodles. Dinagdagan niya na lamang ito ng 5 peraso. Pagkatapos, ay naglagay siya ng repolyo at ilang peraso ng sibuyas para kahit papaano ay magmukhang espesyal. Habang niluluto iyon, nakatingin si Louie sa tabi niya. Nay, ang bango po. Masayang sabi niya. Napangiti si Aling Mila kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Oo naman anak, espesyal yan. Para kay Louie, totoo iyon. Bihira silang makakain ng instant noodles dahil kahit mura iyon, minsan ay hindi pa rin sapat sa pera nila para sila ay makabili. Maingat na inilagay ni Aling Mila ang nilutong noodles sa isang lumang Tupperware na medyo kupas na ang kulay dahil sa katagalan. Ingatan mo ito anak ha? Sabi ni Aling Mila habang iniabot iyon. Masayang tinanggap iyon ni Louie. Opo inay, sigurado pong matutuwa sila dito. Ngumiti si Aling Mila ngunit may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Samantala si Louie naman ay makikita ang ngiti sa kanyang labi. Pero hindi niya alam na ang araw na pinakahihintay niya ay siya palang magiging araw din na hindi niya makakalimutan. Maya-maya ay nag-asikaso na nga si Louie. Agad niyang isinuot ang kanyang malinis ngunit kupas na uniforme. Kahit ilang beses nang nalabhan iyon at medyo naninilaw na ang dating puting tela, maingat pa rin iyong pinlansya ni Aling Mila noong nakaraang gabi. Ang aga mong nagising kanina anak ha? Nakangiting sabi ni Aling Mila habang naghahanda ng kanilang almusal. Ngumiti si Louie. Excited po kasi ako inay.
Kinuha ni Aling Mila ang Tupperware na nasa ibabaw ng mesa. Maingat niya itong iniabot sa anak. O anak, ingatan mo ha. Masayang tinanggap iyon ni Louie at isiniksik sa kanyang bag. Opo inay. Bago siya umalis, ay hinalikan niya ang pisngi ng kanyang ina at kumaway sa kanyang mga kapatid. Tay, alis na po ako. Mag-iingat ka anak ha, sigaw ni Mang Tony mula sa labas habang inaayos ang kanyang tricycle. At habang naglalakad papunta sa paaralan, pakaramdam ni Louie ay napakagaan ng kanyang mga paa. Ngayon lamang siya naging ganoon kasaya. Iniisip niya ang mga laro, tawanan at pagkain na pagsasaluhan nilang magkakaklase. Pagdating niya sa paaralan, ay marami ng estudyante sa loob ng silid-aralan. Ngunit pagpasok niya pa lamang sa pintuan, ay tila biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Napalibutan ng iba't ibang pagkain ng mga mesa sa loob ng classroom. May malaking tray ng spaghetti na napakaraming sauce at maraming keso sa ibabaw. May fried chicken na umaalingasaw ang napakabangong amoy. May sandwich na makakapalang palaman. May mga pansit na punong-puno ng sahog. Meron ding cake, biskwit at iba't ibang mga pagkain na noon ay bihira lamang niyang makita. Tahimik na napatitig si Louie. Hindi niya namalayang unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napatingin siya sa kanyang bag. Biglang parang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang dala kasi niyang instant noodles na kanina ay espesyal para sa kanya. Ngayon ay tila naging napakasimple kumpara sa mga dala ng kanyang mga kaklase. Dahan-dahan siyang umatras. Siguro itatago ko na lang, bulong niya sa sarili. Sabihin ko na lang na wala akong nadala. Maikpit niyang hinawakan ng bag at tahimik na pumunta sa sulok ng silid. Ngunit bago pa niya maitago ang Tupperware, ay may biglang tumapik sa kanyang balikat. Uy Louie, nandiyan ka na pala. Napalingon siya. Si Roberto iyon. Isa ito sa mga kaklase niyang kilalang mahilig mang-asar at mang-bully sa kanilang section. Ano yung dala mo? Mukhang masarap yan ah. Patingin nga. Agad na kinabahan si Louie. Ito? Wala to Roberto. Anong wala? Natatawang sabi nito na para bang medyo galit. Patingin nga kasi. Sinubukan ni Louie na ilayo ang kanyang bag. Ngunit patuloy si Roberto sa pangungulit. Ano ba kasi yan? Bigla nitong hinatak ang bag ni Louie. Nagulat si Louie. Roberto, wag! Ngunit huli na. Nahulog ang lumang Tupperware mula sa pagkakahawak ni Louie. Parang bumagal ang lahat. Bumagsak iyon sa sahig. Kasunod noon, ang pagkalat ng nilutong instant noodles sa sementong sahig doon sa kanilang classroom. Napatigil ang buong klase. Nanlaki ang mga mata ni Louie. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang nakita ni Roberto ang natapong laman nito. Bigla na lamang itong humagalpak ng tawa. Ano to? Instant noodles? Napalingon ng ibang mga kaklase. Classmate, tignan niyo ang dala ni Louie oh. Nagtawaan na ng marami. Habang nakatingin si Louie sa nakakalat na noodles sa sahig, unti-unting nang labo ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagkain ang iniisip niya, kung hindi dahil nakita niya sa isip niya ang pagod na mukha ng kanyang ina habang niluluto iyon ng may pagmamahal. Nanatili ngang tahimik si Louie sa buong maghapon matapos ang nangyari sa kanilang year-end party. Habang ang kanyang mga kaklase ay nagtatawanan, naglalaro at nagsasalo-salo ng pagkain, nakaupo lamang siya sa isang sulok ng silid-aralan. Pilit niyang pinipigilan ang pagluha, ngunit pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Minsan ay may mga kaklaseng sumusulyap sa kanya at mahihinang nagtatawanan. Hindi man niya marinig ang mga sinasabi nila, sapat na ang tingin ng mga ito para maramdaman niyang muli ang hiya at sakit. Pag-uwi niya ng hapon, tahimik lamang siyang naglakad pa uwi. Hindi katulad ng ibang araw na masigla siyang tumatakbo papasok sa kanilang eskinita. Napansin kaagad ni Aling Mila ang kakaibang kilos ng anak. Anak, kamusta ang party ninyo? Nakangiting tanong nito. Saglit na natigilan si Louie.
Tinignan niya ang pagod na mukha ng kanyang ina at ang mga kamay nitong magaspang dahil sa maghapong paglalabada. Ngunit sa halip na sabihin ng totoo, pilit siyang ngumiti. Masaya po, inay. Talaga? Mabuti naman kung ganun, anak. Tumangulang si Louie at pumasok sa kanilang maliit na silid. Noong gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga kapatid, nakatitig lamang siya sa kisame. Tahimik ang paligid ngunit malakas ang kanyang isip. Ang paulit-ulit na tawanan ng mga kaklase niya. Instant noodles lang. Tignan niyo ang dala ni Louie, oh. Mahigpit niyang pinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kasakit ang naramdaman niya. Hindi naman siya galit sa kanyang ina. Hindi rin siya galit sa kanilang kahirapan. Mas masakit para sa kanya ang katotohanan ng ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit naging dahilan pa iyon ng kanyang kahihiyan. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng bahay. Sa labas, ay nakita niya ang kanyang ama na nakaupo at tahimik na nag-aayos ng sidecar nito. Napansin siya ni Mang Tony. Bakit hindi ka pa natutulog, anak? Umupo si Louie sa tabi niya. Pareho silang nanatiling tahimik ng ilang sandali. Pagkatapos, ay nagsalita si Mang Tony. May problema ba? Saglit na yumuko si Louie. Hindi niya napigilan ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Tay, nanginginig niyang sabi. Nakakahiya po bang maging mahirap? Parang biglang huminto ang mundo ni Mang Tony sa tanong ng anak. Tahimik niya itong tinignan. Pagkatapos ay marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Louie. Hindi, anak. Tandaan mo ito. Hindi kahirapan ang nakakahiya. Ang nakakahiya ay ang mawala ng pangarap at sumuko na lang sa buhay. Tahimik na nakinig si Louie. Hindi habang buhay ay ganyan ang kalagayan natin, anak. Nagsisikap kami ng inay mo para sa inyong magkakapatid. Mahigpit na napalunok si Louie at sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa mga bituin sa madilim na langit, may ginawa siyang pangako sa kanyang sarili. Darating ang araw, hindi ko na ikakaya ang kahirapan namin. Mag-aaral ako ng mabuti at pag-aaralan ko ng mabuti ang lahat. Magsisikap ako sa buhay at babaguhin ko ang buhay namin. Hindi niya pa alam kung paano mangyayari ang bagay na yon. Ngunit sa murang edad ni Louie, isang pangarap ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. At mula sa gabing iyon, hindi na siya muling naging katulad ng dati. Mula nga ng gabing nangako si Louie sa kanyang sarili, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya yung dating batang madaling masaktan at umiwas sa mga tao. Nanatili pa rin siyang tahimik, ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may matibay na pangarap na unti-unting lumalaki. Lumipas ang mga taon at nagtapos siya sa elementarya hanggang pati na rin sa high school. Hindi naging madali ang bawat hakbang ng kanyang pag-aaral. Habang lumalaki siya, mas lalo rin niyang nakikita ang hirap na dinadala ng kanyang mga magulang araw-araw. Mas lalong dumami ang puting buhok ni Aling Mila dahil sa walang tigil na paglalaba. Si Mang Tony naman ay mas yumuko ang likod sa kakapadyak at kakapasada ng sidecar sa ilalim ng matinding init at ulan. Minsan ay naabutan pa ni Louie ang kanyang ama na tahimik na minamasahe ang kanyang mga paa sa gabi. Tay, masakit po ba? Minsan niyang naitanong. Ngumiti lamang si Mang Tony. Hindi, anak, pagod lang ako. Ngunit alam ni Louie ang totoo. Kaya habang nag-aaral siya, naghanap din siya ng paraan upang makatulong sa pamilya. Nang makatungtong siya sa kolehiyo, nagsimula siyang magtrabaho bilang helper sa isang maliit na karinderya malapit sa kanilang lugar. Sa una, ay simpleng gawain lamang ang ipinapagawa sa kanya. Maghugas ng plato, maglinis ng mesa, at mag-ayos ng mga gamit. Araw-araw ay halos hindi siya mapakali sa pagod. Minsan ay ipapasok siya sa klase na kulang sa tulog. Minsan naman ay halos wala ng oras para magpahinga. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa karinderyang iyon, may napansin ang may-ari sa kanya. Habang nagugas ng plato si Louie,
Madalas siyang sumisilip sa kusina at pinapanood ang mga nagluluto. Pinagmamasdan niya kung papaanong maghiwa ng kulay ang kusinero, kung papaanong timplahin ang pagkain, at kung papaanong lutuin ang iba't ibang putahe. Isang araw ay lumapit sa kanya ang kusinero. "Interesado ka ba sa pagluluto, iho?" Nagulat si Louie. Ako po." Tumango ito. "Nakikita kitang palaging nakatingin dito." Nahihiyang ngumiti si Louie. "Parang gusto ko po kasing matuto." Mula noon, kapag tapos na ang kanyang trabaho, pinapayagan siyang tumulong sa kusina. Unti-unti niyang natutunan ng iba't ibang paraan ng pagluluto. Kung papaano ang tamang timpla, kung papaanong pagsasamahin ng mga sangkap, at kung papaanong gawing espesyal kahit simpleng pagkain lamang. At sa hindi niya inaasahan, doon niya natuklasan ng isang bagay. Pakaramdam niya ay buhay na buhay siya tuwing siya ay nasa kusina. Lumipas pa ang mga taon. Dahil sa sipag at tiyaga, nakapagtapos siya sa kursong may kaugnayan sa pagluluto at hospitality habang patuloy na nagtatrabaho. Hindi naging madali ang lahat. Maraming beses na gusto na niyang sumuko. Maraming gabing umiiyak siya sa pagod. Maraming araw, napakaramdam niya ay napakalayo pa ng kanyang pangarap. Ngunit tuwing maiisip niya ang isang bagay, muli siyang lumalaban. Ang lumang Tupperware, ang natapong instant noodles, at ang mga salitang minsang tumatak sa kanyang puso. Instant noodles lang? Hindi na yun sugat ngayon. Naging dahilan na yun para lalo siyang magsikap. At isang araw, dumating ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. May naghahanap ng kitchen staff para sa isang international cruise ship. Tahimik na napangiti si Louie habang hawak ang papel ng kanyang aplikasyon. Pakaramdam niya, may bagong pinto ng unti-unting bumubukas para sa kanyang pangarap. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ang minsang batang tahimik na umiiyak sa sulok sa silid-aralan ay sanang ganap na lalaki ngayon. Hindi naging madali ang naging paglalakbay ni Louie sa barko. Nagsimula siya bilang isang kitchen staff na gumagawa ng maliliit na trabaho. Paghihiwa ng sangkap, paglilinis ng kusina, at paghahanda ng mga gamit, pati na rin pagtulong sa mas matatagal ng chef. Sa bawat araw, ay mas lalo siyang natututo. Hindi niya mapilang ang mga gabing halos hindi siya natutulog dahil sa trabaho. Minsan, ay umaabot ng maraming oras ang kanyang duty. Sa loob ng mainit na kusina ng barko, kasama ng amoy ng iba't ibang mga pagkain at walang tigil na pagkilos ng mga tao, natutunan niyang maging matatag. Unti-unti ring napansin ang kanyang sipag at galing, hanggang sa dumating ang panahon na siya na mismo ang pinagkakatiwalaan sa mahalagang gawain sa kusina. At sa paglipas ng marami pang taon sa pagtitiyaga at sakripisyo, naging isa siyang matagumpay na chef sa isang international cruise ship. Tahimik lamang ang naging buhay ni Louie. Hindi siya mahilig mag-post ng mga narating niya. Hindi siya mahilig magyabang. Mas pinili niyang tulungan ang kanyang pamilya. Napagawan niya ng maayos na bahay sina Aling Mila at Mang Tony. Napag-aral niya ang kanyang mga kapatid. At kahit marami nang nagbago sa kanyang buhay, nanatili pa rin siyang simple. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kanyang bahay matapos ang kontrata sa barko, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone. Mula yon sa dati niyang kaklase. "Hi Louie, magkakaroon tayo ng alumni homecoming sa susunod na linggo. Sana makapunta ka ha." Napangiti siya habang binabasa ang mensahe. 20 taon. 20 taon na pala ang lumipas. Samantala, sa venue ng nalalapit na reunion, masayang nagkikwentuhan ng ilan niyang dating kaklase habang inaayos ang mga mesa at dekorasyon. Dahil potluck ang napagkasunduan para sa reunion, kung ano-anong pagkain ang pinag-uusapan nila. At habang pinag-uusapan niyon, biglang napatawa si Roberto. "Ano kayang dadali ni Louie, no?" Natatawa niyang sabi. Napatingin sa kanya ang ilan. Maya-mayang ngumisi siya. "Baka naman instant noodles pa rin." Agad na nagtawanan ng ilan. "Huwag ka naman ganyan," natatawang sabi ng isa.
Ngunit hindi pa rin tumigil si Roberto. Naalala niyo ba noong elementary tayo? Yung tala niyang instant noodles? Mas lalo silang nagtawanan. Habang si Roberto ay patuloy na nagsasalita, wala siyang ideya kung gaano kalayo na ang narating ng taong minsan niyang minamaliit. Ilang sandali pa ay lumapit ang isa sa mga organizer ng reunion habang may hawak na mikropono. Guys, may announcement lang ako. Unti-unting natahimik ang lahat. Una sa lahat, gusto naming magpasalamat sa major sponsor ng alumni homecoming na ito. Nagpalakpakan ng mga tao. Napangiti si Roberto. Baka mayaman yan ha? Ngumiti ang organizer. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito kaayos ang reunion natin. Saglit itong tumingin sa papel na hawak niya. Pagkatapos ay nagsalita. Palakpakan naman natin si Louie! Biglang lalaki ang mga mata ni Roberto. At sa pagkakataong iyon, tila siya naman ang hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nanatiling tahimik ang buong venue matapos marinig ang pangalan ni Louie. Para bang ilang segundo ring walang nakapagproseso sa narinig nila. Ang mga taong kanina'y nagtatawanan at masayang nagkikwentuhan ay biglang nagkatinginan. Samantala, si Roberto ay tila natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ano? Mainang sambit niya. Si Louie? Hindi pa man siya lubos na makapaniwala ay muling nagsalita ang organizer. Si Louie ang naging major sponsor ng reunion natin ngayong gabi. At bukod doon, isa na rin siyang matagumpay na chef sa isang international cruise ship. Nagpalakpakan ng ilan. Ngunit sa mga taong kanina lamang ay nangungutya, unti-unting napalitan ng hiya ang mukha nila. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng venue. Lumingon ang lahat. Pumasok si Louie. Wala siyang mamahaling alahas. Wala rin siyang mamahaling damit na mapapansin kaagad ng mga tao. Simple lamang ang suot niyang polo at pantalon, habang may maliit na ngiti sa kanyang labi. At habang naglalakad siya papasok, isa-isang napatingin sa kanya ang kanyang mga dating kaklase. Hindi sila makapaniwala. Ang dating tahimik na batang laging nasa sulok lamang ng classroom ay ibang-iba na ngayon. Ngunit masigit sa lahat, kapansin-pansin ang kanyang kumpiyansa at katahimikan. Lumapit ang organizer at masayang kinamayan siya. Louie, salamat sa lahat ng tulong mo ha. Ngumiti si Louie. Walang anuman. Isa-isang lumapit ang ilan nilang kaklase upang kamustahin siya. Grabe Louie, ang galing mo naman pala no. Chef ka na pala sa barko. Ang layo na nang narating mo. Ngunit sa lahat ng taong nasa paligid, may isang taong hindi makatingin ng diretso sa kanya. Walang iba kung hindi si Roberto. Nakayuko lamang ito habang tila hindi mapakali. Ilang sandali pa ay dahan-dahan itong lumapit. Louie. Napalingon si Louie. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi malaman ni Roberto kung papaanong sisimulan ang sasabihin niya. Louie, patungkol sa dati. Napayuko siya. Pasensya ka na. Tahimik lamang si Louie. Hindi niya nakalimutan ang araw na yon. Hindi niya nakalimutan ang natapong instant noodles. Hindi rin niya nakalimutan ang sakit at kahiyang naramdaman niya. Ngunit habang nakatingin siya kay Roberto, may napansin siyang bagay. Hindi nagalit ang nararamdaman niya. Matagal na palang nawala iyon. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko nakakalimutan ang nangyari noon. Mahinaon niyang sabi. Napayuko lalo si Roberto. Pero alam mo, pagpapatuloy ni Louie. Kung hindi dahil sa mga nangyari noon, baka hindi rin ako naging ganito katatag. Napatingin si Roberto sa kanya. Masakit ang naranasan ko noon, oh. Sobrang sakit noon. Saglit siyang ngumiti. Pero minsan, may mga sugat na hindi para sirain tayo. May mga sugat na nagtutulak para mas magsikap tayo sa buhay. Tahimik na napaluha si Roberto. Samantala, napatingin si Louie sa mahabang mesa ng pagkain. At doon, sa isang sulok ng buffet table, nakita niya ang isang maliit na tray ng instant noodles. Saglit siyang napatigil. Pagkatapos, ay napangiti siya. 20 taon na ang lumipas. Ang dating bagay na minsang ikinahiya niya
ay naging paalala ngayon kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Dahil hindi kailanman sinusukat ng kahirapan ang halaga ng isang tao at ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan. Tahimik itong ipinaglalaban, pinaghihirapan at pinagtatagumpayan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang alumni homecoming. Muling bumalik si Louie sa kanyang trabaho sa barko. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa mas lumaki ang kanyang kinikita o dahil sa mas marami pa siyang nararating na lugar, kung hindi dahil sa wakas, parang may isang bahagi ng kanyang pagkabata ang tuluyan ng gumaan. Sa loob ng maraming taon, dala-dala niya ang alaala ng natapong instant noodles at ang tawanan ng kanyang mga kaklase. Akala niya noon, ang tagumpay ay para lamang mapatunayan sa iba na may kaya rin siyang marating. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mas mahalaga siyang natutunan. Ang tunay na tagumpay ay hindi patungkol sa pagpapahiya sa mga taong minsang nagmaliit sa iyo. Hindi ito paghiganti. Hindi rin ito pagpapakita kung sino ang mas mataas ang narating sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay kapag naiahon mo ang iyong pamilya sa hirap habang nananatili kang mabuting tao. Isang araw, habang nakadak ang barko at nagpapahinga siya sa kanyang cabin, may natanggap siyang mensahe sa cellphone. Mula yon kay Roberto. Saglit siyang napangiti nang mabasa niya yon. Louie, salamat ha. Hindi dahil si sponsor ka ng reunion natin. Kung hindi dahil hindi mo ako pinahiya noong araw na dapat ay may dahilan ka para gawin yun. Pasensya na talaga sa lahat ha. Pasensya na pare. Matagal na tinitigan ni Louie ang mensahe. Pagkatapos ay marahan siyang nag-type ng sagot. Ayos lang Roberto, walang anuman. Pare-pareho lang tayong natuto sa buhay. Mas mahalaga ang kung sino tayo ngayon kaysa sa kung sino tayo noon. Ipinatong niya ang cellphone sa tabi at tumingin sa malawak na dagat sa labas ng bintana. Naalala niya ang maliit nilang bahay na gawa sa kahoy at yero. Naalala niya ang magaspang na kamay ni Aling Mila. Naalala rin niya ang pawisang mukha ni Mang Tony habang ito'y nagtatrabaho. At higit sa lahat, naalala niya ang isang lumang Tupperware na may lamang instant noodles. Napangiti siya dahil minsan sa buhay niya may isang batang halos maiyak sa hiya dahil sa simpleng pagkain. Ngunit hindi alam ng batang iyon na balang araw, ang mismong karanasang iyon ang magiging dahilan upang matuto siyang mangarap ng mas malaki. At sa huli, hindi pala ang dala mong pagkain ang magpapasya sa halaga mo, kung hindi ang sipag, kabutihan at tibay ng loob na dala mo habang hinaharap mo ang buhay. Hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ang pangotya at masasakit na karanasan ay maaaring maging dahilan ng pagsuko. Ngunit maaari rin itong maging lakas para magsikap at magtagumpay. Huwag maliitin ang isang tao dahil hindi mo alam ang laban niya sa buhay at ang maaari niyang marating balang araw. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa sipag, kabutihan at pagpapakumbaba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Maaaring ang ilan sa inyong nakakapakinig ng kwentong ito ay naranasan rin ang kwento ng katulad kay Louie. Pero tulad ng ginawa niya, palagi lang tayong magpatuloy sa buhay. Sapagkat darating ang araw na mararanasan rin natin ang ginhawa kung tayo ay magpapatuloy at patuloy rin na nagtitiwala sa ating Diyos. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment niyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay?
Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.